Pagkatapos ay ipinaalam niya sa Immortal na alam na niya ang kanyang cultivation base at ang pagpapalit lamang ng impormasyon para sa kanyang identity ay hindi sapat. Balisa, ipinagpalagay ni Chen Pingan na dapat malakas ang Immortal dahil maging ang Black Dragon ay hindi nag-react. Ipinaalam ni Chen Pingan sa Immortal na tatalakayin muna nila ang kanyang layunin. Ipinaalam ng Immortal kay Chen Pingan na sakam siya. Pagkatapos ay isinasaalang-alang niya ang pagkakakilala sa Immortal muna at kung magiging malisyoso ang kanyang intensyon, haharapin siya ng Black Dragon. Sinabi ng Immortal na bumaba siya sa lower realm dahil nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa isang genius na lumilitaw sa Dan Kingdom at gusto niyang dalhin sila sa Immortal Realm upang mag-cultivate. Naisip niya na si Chen Pingan ang genius ngunit lumalabas na mas malakas siya kaysa sa kanya at hindi niya maintindihan kung bakit naroon si Chen Pingan. Isinasaalang-alang ni Chen Pingan ang sinabi ng Immortal, nagtatapos na ito ay isang opportunity. Pagkatapos ay naisip niya sina Jiang Yukon at Zolinger at na kung hindi dahil sa kanila, pupunta siya sa Immortal World. Pagkatapos ay naalala niya ang tulong ni Kuya Wan sa pagpapabilis ng kanyang mission at gustong samantalahin ang pagkakataon upang bayaran siya. Ipinaalam ni Chen Pingan sa Immortal na ang genius na hinahanap niya ay nasa Jiang Sect at kung mananatili siya ng ilang sandali, tiyak na mahahanap niya ito. Nag-alinlangan ng Immortal kay Chen Pingan na nagpatunay na hindi siya magsisinungaling sa kanya. Labis na natuwa ang Immortal at ipinaalam kay Chen Pingan na mananatili siya. Hinawakan niya ang kamay ni Kuya Wen at tinanong siya kung ayos lang ba kung maaabala niya ang Sect Master. Sumang-ayon si Kuya Wan sa Immortal dahil siya nga ang bumaba. Nagdahilan si Chen Pingan na magkakaroon ng isang Immortal ang Jiang Sect ng ilang sandali ngunit kung gagamitin niya ito ay nasa kanya na. Tinanong ng Immortal si Chen Pingan kung maaari na niyang ibunyag ang kanyang cultivation base ngayong naibunyag na niya ang kanyang mga intensyon. Nagulat, naisip ni Chen Pingan na kung makalimutan lang ng Immortal iyon at hindi siya puwersahin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang hindi niya napagtanto ay ang mga nakakakita ng kanyang lakas ay makikita ito at hindi pa niya ito nakikita ngunit kung magsisikap siya, baka magkaroon siya ng pagkakataon. Tulala ang Immortal at Bamulong na hindi pa dumating ang kanyang oras. Nang una nakita ni Zhen Kuang si Chen Pingan, napapalibutan siya ni Dao Xian ngunit sa araw na iyon, makikita lamang niya ang na-end stage. Tumango si Chen Pingan at Bamulong na tila naintindihan niya. Nalulungkot si Chen Pingan, iniisip na sa wakas ay tapos na at kung magkakaroon ng visual malfunctions, maaayos din ito sa bandang huli. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na aalis na siya ngayong tapos na ang kanyang business sa Dan Kingdom. Sinabi ni Chen Pingan sa Black Dragon na aalis na sila at nagbago ng anyo ang Black Dragon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na kung papayagan ng tadhana, magkikita sila muli. Pagkatapos ay napagtanto ni Chen Pingan na masyado siyang nagsalita at oras na para umalis. Nagtaka siya kung paano kusang nagbago ang dragon sa isang aso sa kabila ng katotohanang mas malakas siya kaysa rito. Pagkatapos ay nagtaka ang Immortal kung anong uri ng existence si Chen Pingan. Inaliw ni Kuya Wang ang Immortal, sinasabing si Chen Pingan ay isang invincible existence sa lahat ng mga immortals at ang dragon sa tabi niya ay malakas at hiniling niya na huwag masyadong mag-isip. Idinagdag ni Zhen Kuang na nakita ng Peace Sex Leader ang mga Divine Beasts at agad na lumuhod. Pagkatapos ay tinanong niya ang Immortal kung paano niya nakilala si Chen Pingan at kung bumaba siya dahil kay Chen Pingan. Sumagot ang Immortal na nakilala niya si Chen Pingan sa registration at nagkataon ding narinig ang mga tao na nagsasabing lumitaw ang isang genius sa Jiang Sect. Bamulong si Zin Kuang na maraming coincidences sa mundo at tiyak na hinihintay siya ni Chen Pingan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kuya Wan na swerte siya na maraming immortals ang nakasakay sa Jiang Sect at magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Sumagot si Kuya Wan na wala siyang swerte at swerte ni Ziyajan ang lahat na nakilala niya si Chen Pingan dahil siya ang dahilan ng kanyang swerte. Nakakalungkot na magdurusa siya sa love sickness. Nagtanong ang Immortal kung si Ziyajan ba ang gumawa ng upper rank elixir pill dati. Nagtanong si Kuya Wan kung paano niya nalaman.
Sumagot ang immortal na naniniwala siyang nagsimula ang tadhana kay Siojan at ipinagpalagay na siya ang genius ng Jiang sect. Samantala, hiniling ni Chen Pingan sa system na ipakita sa kanya ang kanyang mga rewards. Sinabi ng system na para sa pagkumpleto ng mission ng mabilis, ang host ay gagantimpalaan ng isang breakthrough ng 1.5 realms. Si Chen Pingan ay nasa Fenshin first stage na. Ipinaalam ng system kay Chen Pingan na ang host ay makakakuha ng isang item mula sa pagkatalo ng isang kaaway. Kung mas malakas ang kalaban, mas malakas ang item. Matapos talunin ng kaaway, maaari siyang pumili na gumamit ng mga points upang madagdagan ang kalidad ng item. Pagkatapos ay bumulong siya na malas siya dahil nagamit niya na ang lahat ng points upang bilhin ang sniper rifle na hindi niya masusubukan. Pagkalipas ng ilang sandali, isang matandang lalaki ang naghanap kay Chen Pingan at ipinaalam sa kanya na nalaman ng bayan ang kanyang nalalapit na kasal at naghanda siya ng tonic para sa kanya na gamitin. Pagkatapos ay naisip niya na baka gawa iyon ni Zollinger dahil hindi niya alam na ikakasal siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa matandang lalaki na, dapat si Zollinger na naman ang nagkakalat ng kalokohan at hahanapin niya ito pagkalibre siya. Umiyak ang lalaki at naisip na si Chen Pingan ay masigla at tiyak na kapakipakinabang ang kanyang tonic. Nalungkot si Chen Pingan at tinanong si Zollinger, nagtataka kung anong chismis na naman ang ikinalat niya. Pagkatapos ay tinanong ni Jiang Yukon si Chen Pingan kung may ginawa na namang masama si Zollinger. Namula si Chen Pingan, tinanong si Jiang Yukon kung bakit hindi niya ito tinalakay sa kanya at nagtaka kung masyado pa bang maaga para magpakasal. Nagtanong si Jiang Yukon kay Chen Pingan tungkol sa mga pagkakataong sabay silang natulog. Pagkatapos ay mapanukso niyang biniro si Chen Pingan, sinasabi sa kanya na ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon sa pagkilala sa kanya. Sumagot si Chen Pingan na medyo mabagal siya at makikinig siya sa kung anong gusto niya. Ngumisi si Jiang Yukon at hiniling kay Chen Pingan na subukan ang wedding attire upang makita kung kasya ito sa kanya. Kinakabahan na sumang-ayon si Chen Pingan. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag ni Jiang Yukon si Chen Pingan na darling at sinabi sa kanya na bago sila magpakasal, kailangan muna nilang gawin ang isang bagay. Si Chen Pingan, na nabilib, sumagot na hindi pa sila kasal at nagpahayag ng pag-aalala na kung may bagong buhay na ipapanganak, magiging hindi angkop yun. Namula si Jiang Yukon at tinanong si Chen Pingan kung anong iniisip niya at nilinaw na ang tinutukoy niya ay isang halik sa pagitan ng mga magkasintahan. Nalungkot, bumulong si Chen Pingan na iyon ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay hindi inaasahang hinalikan niya si Chen Pingan, inaangkin na oras na para maglabas ng ilang sales. Nagtanong si Jiang Yukon kung anong nangyari, kung saan sumagot si Chen Pingan na bigla siyang nakaramdam ng sakit. Pagkatapos ay nalito siya. Pagkalipas ng ilang sandali, naglabas ng key si Chen Pingan mula sa kanyang kamay at bumulong na hindi niya ito mahawakan kahit may spiritual energy. Naguluhan siya, naniniwala na may mali siyang nagawa at nabigo ang system na abisuhan siya na mayroon siyang problema sa katawan. Pagkatapos ay naisip niya na narinig niya ang ilang immortals na kayang gamitin ang kanilang spiritual thoughts upang gabayan ang mga kapangyarihan ng langit at lupa upang palakasin ang kanilang mga attacks. Pagkatapos ay sinubukan niya ito at gaya ng inaasahan, nagtaka siya kung ito ba ang kapangyarihan ng langit at lupa at kung paano nito palalakasan ang mga attacks. Sinubukan ni Chen Pingan na ilabas ang Buddhist palm, bumubulong na malakas ito. Ngumiti si Jiang Yukon habang pinapanood si Chen Pingan, inaangkin na tanga siya. Masiglang bumulong si Chen Pingan na nakatanggap siya ng ganoong kapangyarihan matapos magkaroon ng sakit ng ulo at dapat pa siyang magdusa. Sinabi ni Jiang Yukon na ito ay isang Daoist pattern at hindi ang kapangyarihan mula sa kalangitan. Naniniwala siya na ito ang perpektong oras upang bigyan siya ng bagong misyon. Naabisuhan si Chen Pingan na may bagong misyon na dumating at nagtaka siya kung anong reward ang matatanggap niya sa pagkakataong ito. Nagulat siya nang sabihin ng system na nagsimula na ang proseso ng pagpasok sa mga guarded gates at ang lokasyon ay nasa Immortal Realm at mas maraming impormasyon ang ibibigay kapag dumating na ang host sa lokasyon. Samantala, sa labas ng kagubatan ng King Yuan Town,
napagtanto ni Chen Pingan na sa kabila ng lakas ng mga tao sa Immortal Realm, nasa panig niya ang Black Dragon. Naniniwala siyang ligtas siya dahil mayroon siyang ring at ang Golden Sword. Pagkatapos ay inilipat ng system si Chen Pingan sa Xiao Family Mansion sa Immortal Realm. Pagdating, ipinaalam sa kanya ng system na ang bangkay ay pag-aari ng may-ari ng silid na si Xiao Xian, isang descendant ng Xiao family. Nang 10 taong gulang si Xiao Xian, namatay ang pareho niyang magulang. Dahil may talento siya mula nang ipanganak, nakatakda siyang maging pinuno ng pamilya. Gayunpaman, bumaba ang kanyang cultivation mula sa Immortal Ying stage patungo sa Fenshan layer sa araw bago siya itakdang maging pinuno. Sa loob ng ilang taon nang bumaba ang kanyang cultivation, madalas na binubuli si Xiao Shan. Dahil dito, nalulumbay siya at nagpasya na tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanyang puso. Nalilito si Chen Pingan at nagtaka kung paano namatay ang isang taong halos maging pinuno sa ganoong lugar. Ipinaliwanag ng system na ang huling hiling ni Xiao Shan ay bawiin ang posisyon ng pinuno ng pamilya at makuha ang pag-aproba ng iba. Binuksan ni Chen Pingan ang kanyang ring at itinapon ang patay na katawan sa loob. Bumubulong na hindi comics ang reality at pagbalik nila, kailangan niyang makahanap ng isang geomancy item upang ilibing si Xiao Shan. Pagkatapos ay sumigaw ang isang tao na lumabas si Xiao Shan, na ikinagulat ni Chen Pingan. Ipinagpalagay niya na sila ang mga taong nambuli kay Xiao Shan. Isang grupo ng mga tao ang nagbukas ng pinto at sinabihan na bugbugin si Xiao Shan. Hiniling ni Chen Pingan sa kanila na maghintay at sinabi sa kanila na kung bubugbugin nila siya, dapat mayroon silang dahilan. Sumagot si Xiao Maofan na binalaan na niya si Xiao Shan na iwasan si Xiao Lai ngunit naglakas loob pa ring kausapin siya. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na malapit na siyang maging asawa nito at tila kailangan niya ng bagbog upang maalala, kaya inutusan niya ang kanyang mga subordinate na atakihin. Lumitaw ang isang babae at tinawag si Xiao Maofan na walang hiya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanyang asawa at kung bakit niya hinahanap si Xiao Shan upang guluhin ito. Tinawag ni Xiao Maofan si Xiao Shan na bastos at sinabing haharapin niya ang babae, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin ang basura. Sinabi ni Chen Pingan kay Xiao Maofan na hindi na kailangan nilang mag-away dahil lahat sila ay sibilisadong nilalang. Tinanong niya kung dapat ba niya siyang bayaran at ipinaliwanag na hindi naintindihan ng babae. Nakipagnegosasyon si Xiao Maofan kay Chen Pingan, sinasabi sa kanya na kung gagapang siya sa ilalim ng kanyang singit, hahayaan niya itong umalis upang iligtas siya sa kahihiyan. Pagkatapos ay sinabi ng babae kay Chen Pingan na hindi niya magagawa iyon. Pagkatapos ay nagdahilan si Chen Pingan na dahil si Xiao Maofan ay kasing henerasyon ni Xiao Shan at ang Black Dragon ay hindi takot kay Moy na nasa Immortal Spiritual Stage, walang dahilan upang mag-alala tungkol kay Xiao Maofan. Sinabi niya kay Xiao Maofan na sasagutin niya siya sa isang kondisyon, na hindi na niya siya guguluhin at kapalit ay bibigyan niya siya ng isang treasure. Naniniwala si Chen Pingan na kung minamaliit siya ni Xiao Maofan, dadagdagan niya ang lakas ng Buddhist palm. Mausisa si Xiao Maofan kung anong uri ng treasure ang taglay ng isang basurang tulad niya. Naglabas si Chen Pingan ng isang bagay at sinabi sa kanya na ang treasure ang dahilan kung bakit siya naging genius. Hiniling niya sa excited na Xiao Maofan na lumapit at ipakita sa kanya ang treasure. Nang makita ni Xiao Maofan na walang hawak si Chen Pingan, sinumpa niya ito. Pagkatapos ay sinuntok ni Chen Pingan siya, pinatumba si Xiao Maofan sa lupa. Napagtanto ni Chen Pingan na tila malakas ang kanyang mga kakayahan. Nagtanong ang babae kung bumalik na ba ang mga kapangyarihan ni Chen Pingan. Naisip ni Chen Pingan na perpekto ang timing ng pagtanong niya. Sinabi niya rito na kahit hindi halata, nanatili siyang nasa loob ng maraming taon dahil nakatagpo siya ng isang legendary immortal sa kanyang mga panaginip, kung saan natutunan niya kung ano ang supreme power. Nagduda ang babae sa kanyang kwento. Sinabi ni Chen Pingan sa kanya na alam niyang hindi siya naniniwala at tinanong kung nakakita na ba siya ng ganoong espesyal na martial art dati. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na masyado na siyang matagal na nanaginip at nang magising siya, napagtanto niya na nakalimutan niya ang reality at maging ang pangalan ng babae. Nagulat ang babae.
Hiniling ni Chen Pingan sa babae na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang sarili at ang sitwasyon ng Xiao family, sinasabing baka may maalala siya. Masayang sumang-ayon ang babae at sinabi sa kanya na sasabihin niya ang bawat eksaktong detalye. Hindi sigurado si July kung saan magsisimula. Hiniling ni Chen Pingan sa kanya na sabihin muna sa kanya ang tungkol sa mga kamakailang pangunahing events. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Immortal Emperor na umakyat sa God Realm ngunit hindi ibinigay ang posisyon ng Immortal Emperor sa 10 malalaking immortal sa ilalim niya, sa halip, ibinigay niya ito sa isang hindi kilala na nagngangalang Huan Donglei. Hiniling ni Chen Pingan sa kanya na sabihin pa kapag biglang tumunog ang isang tunog. Ipinaalam ni July kay Chen Pingan na iyon ang urgent gathering call ng angkan. Pagkatapos ay hinawakan niya si Chen Pingan at sinabi sa kanya na dapat itong isang mahalagang bagay at maaari nilang pag-usapan ang Immortal Emperor mamaya. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po.